Hi guys! Aligan naman live si engineering student. Halina't samahan niyo ako, tapusin na video ko ito. Makakwento ko nga pala sa inyo mga kaganapan ko nung umuwi ako ng Mindoro. Ang pag-uwi ko nga pala diyan sa Mindoro ay biglaan lamang at wala naman nga ho iyan sa plano. Kaya nga ho ako hindi makapag-decide na umuwi ng Mindoro. Gawa nga ho ako'y nag-iintay pa ng defense sa isa kong subject na plant design. Then nung nakapag-defense nga ho kami ng May 9, alas 9 na nga ho kami natapos sa pagde-defense at dependent naman nga ho kaming lahat. Then nung nakatapos na nga ho kami sa pagde-defense ay niligpit na namin ang aming mga gamit at kami bumaba na. Tapos nag-picture-picture na nga muna kami diyan saglit sa Red Spartan but State U, the National Engineering University para may remembrance naman nga ho kami. Di pagkatapos nga ho kami mag-picture-picture ay kami umuwi na rin. At nag-decide nga muna nga ho ako din dumaan sa McDo para kumain at wala naman nga ho kaluto-luto ditong pagkain sa bahay. Di habang nasa McDo nga ho ako at naghihintay ng pagkain, nag-scroll muna ako sa Facebook at may nakita ako na nagla-live na si Ate Jezebel Malaluan. Shoutout nga sa iyo ate, thank you rin sa pagla-live mo nung gabing iyan at nahikayat mo akong umuwi ng Mindoro. At ang sabi ko nga ay napakasaya naman sa Mindoro tapos ako yung tamang nood lang dito sa Batangas sa mga nagla-live sa Facebook. Kaya nung gabing yun, sabi ko nga ako uuwi ng Mindoro at gusto ko manood ng live mismo sa pageant ni Marinel. Chinat ko na nga rin ho aring pinsan kong si Cyril at niyakan ko na nga rin nga uuwi ng Mindoro. Di aring pinsan ko nga hong aray gusto rin palang umuwi at ako lang pala nga ho ang iniintay. Diyos ko. Di nung gabi nga ho ngayon kami ay nag-usap at uuwi nga ho kami sa Mindoro at gugulatin namin ng mga tao sa bahay. Sa kasamaang palad nga ho ang susundo sa amin na hindi kami nasundo at sa Tatay Bernin pa rin nga ho kami nakapagpasundo. Di hindi na sila nagulat sa pag-uwi namin. Di nung nagpasundo nga ho kami sa Tatay Bernin ay malapit na kami dumaong sa pier. Di naghintay pa nga ho kami ng mga kalahating oras diyan. Di fast forward nga ho tayo diyan. Diyan nga ho yung gabi na bago magsimula ang pageant. Ang sabi ko kay Nini ay bibidyohan ko nga muna siya. Diyan nga ho yung suot ni Nini na iyan. Iyan nga ho yung tinatawag na ethnic attire. Talagang napakagaling nga ho ng handler ni Nini diyan at talagang napakaganda nga ho naman nga ho ni Nini sa ayos na yan. Ang sabi ko nga kay Nini diyan ay magpupost nga diyan saglit at sabi ko ay aking ibablog siya. Kaya nga ho ang sabi ni Ate Maris diyan ako daw ho ay mag-live ay wala nga tayong internet diyan. Kaya nga yan, nag-video na lang ako. Ito nga ho yung time na tinuturuan siya ng kanyang handler na magpupost dahil nga itong batang ito ay wala naman nga akong kalam-alam sa larangan ng pagpapageant. Gawa nga ho ang nirarampahan lang ng batang arididod lang sa tindahan ng nina at sa bahay nila. Noong una nga ho ayaw pa na rin sumali sa pageant at nagkakanda-iyak nga ho. Gawa naman nga ho itong batang ito ay sobrang mahiyain din. Dari nga ho yung handler ni Nini na si Kuya Janjan na napakagaling magturo at masasabi kong the best handler talaga siya. Di pagkatapos ko nga ho diyan mabidyohan si Nini, kami nga ho ay lumabas na rin. Gawa nga ho magsisimula na rin itong pageant. Di bago nga ho simula ng pageant na yan, di nagsimula muna nga ho sa pagpipray at sinundan na rin ang national anthem. Pagkatapos nga ho na yan, di ari nga ho ay sinimulan na rin ang mga mag-intermission.
magpapakilala na sila. Tingnan nyo nga ho diyan si Nini, tingin ng tingin sa likod. At dapat nga ho diyan sa pagpapakilalang yan ay meron nga ho siyang kasama. Kaya sa pagpapakilala ni Nining yan ay nakalimutan na ang kanyang sasabihin. Gawa nga ho iniintay niya pa rin yung kanyang mga kasama. Kasama nga ho sana diyan ni Nini bago magpakilala ay ang kanyang kuya tsaka si Gabriel na nakahawak ng lampara. Kasama ang palad nga itong lampara ay naibaliktad kaya nga ho nagkanda sunog-sunog pa dun sa likod. Kaya yun yung dahilan na hindi sila nakapunta dito sa unahan. Di kahit ganun ang nangyari ay proud na proud pa rin kami kay Nini dahil nairaos niya yung ethnic attire na iyan. Ho diyan si Nini ay talagang pak na pak, laban na laban. Hindi nyo akalain na mahihayin yung batang iyan. Nakaka-proud ka Nini dahil naibigay mo pa rin yung best mo diyan. Kahit hindi mo nakasama yung dalawa mo kapartner diyan, ay nagawa mo pa rin ng paraan na umaura-aura diyan sa unahan. At kahit hindi ka napanood na iyong mama sa personal, alam kong proud na proud pa rin yan sa iyo pag nakita itong video na ito. Kasi binigay mo talaga yung best mo at nakarampa ka pa rin sa maraming tao. Diyan nga yung sunod na attire niya, ang sport attire. At kung makikita nyo dito sa video ito, si Nini ay paiyak na. Gawa nga ho, ang akala niya siya naglamutak-laan dun sa unahan. Kaya ang sabi namin, go lang ng go, bawi na lang next attire, hindi pa huli ang lahat. Basta i-enjoy mo lang ang gabing ito at ang pageant na ito. Number 2. Welcome our inlet number 3. Yun nga ho, naging successful naman itong sport attire, maganda ang kinalabasan. Binidyohan ko na nga rin diyan yung anak ni Ate Isel Malaluan at gawa nga ho, napakaganda, napakagaling rin naman nga ho ng batang ito. Welcome our inlet number 7. Yan nga po yung batang yan ang nakakuha ng sport attire. Napakagaling talaga ng batang ito. Una pa lang talagang dito na rin ako.
yung video nga rin masyado ng mahaba. Sa next video ko na lang ipapakita ang talent ni Nini at saka long gown. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana panoorin nyo ulit ang next video ko. Thank you all. Mwah!